Ang pagiging totoo ay magkakaroon ka ng anghel sa anyo ng tao. Naka-experience na ba kayo ng pagkakataon na malaki ang problema mo or nangangailangan ka, tas unexpectedly, biglang may dadating na isang tao or kaibigan to the rescue, tas sasabihin mo, isa kang anghel, hulog ka ng langit. Kung pagninilayan mo, yan ay totoo. Naniniwala ka ba na pwede kang maging anghel para sa kapwa mo? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may ipapadalang anghel para sumaklolo sa'yo? That's true. Believe me. Ija-justify ko. Life is benediction. What is yours? Morning! So, meron na naman pong ihahatid na habitat si Brianna para sa inyo. New day, new week, today is Monday. Diba? This one is aligned dun sa ating habitats for today tungkol sa pakikipagkapwa-tao. To support, ito yung habitats natin. Ang pagiging totoo ay magkakaroon ka ng anghel sa anyo ng tao. Anghel. Naka-experience na ba kayo ng may pagkakataon na nangangailangan ka? Yung wala kang idea kung paano mo siya resolve, financially, kunwari, or problema sa buhay. Then, unexpectedly, may dadating na tao para tulungan ka, to the rescue baga. Tapos sasabihin mo, isa kang anghel. Hulog ka ng langit. Na-anticipate nyo po ba kung ano yung ibig sabihin nun? Napag-isipan nyo po ba? Ako naano ko lang sa sarili ko kasi yung verse ngayon, it's all about dun sa anghel, may binanggit si Jesus. Ito yung yung verse natin for today, which is John 1:47-51. Ito yung tungkol kay Natael, si Nathaniel, kung kilala nyo po. Si Nathaniel ay sinabihan ni Jesus na ang tunay na Israelita. Si Nathaniel ay hindi naging mapagbalat kayo. Isa siyang totoong tao. Bilang ordinaryong tao katulad natin, isa ay matuwid. Totoo siya. Hindi siya nalalamang. Ginagawa niya yung sinasabi ni Jesus. Pero dumadating sa pagkakataon tayo na nagkakaroon tayo ng pagdududa. Especially kapag nandoon tayo sa gitna ng problema. Na totoo ba si Jesus? Nandiyan ba talaga siya? Yung katulad nga na sinabi ko kanina, yung time na yon nagdududa tayo, wala na tayong pag-asa, biglang may dadating na tao to the rescue. Yun yung anghel na tinutukoy ni Jesus. Bakit? Sinabi doon sa verse na bago ka pumunta rito, bago ka nakita ni, sino ba yung taong yon? Yung binanggit na pangalan? Ni Felipe. Ayan, isa rin sa alagad ni Jesus. Bago ka nakita ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Nagulat siya, na-shock siya. How come na nalaman niya na nandoon siya sa ilalim ng puno ng igos? Ito, trivia lang. Nag-search din ako ng konti. Ano ba yung puno ng igos? Noong time na yon, yung pala yung parang sa tradisyon, kung gusto mong manalangin, punta ka sa ilalim ng puno ng igos. Lugar ko saan sila nag-iisip. Sa panahon ng kanilang pagdududa, napupunta siya doon. So, meron din ako na panood dati na isang parang series. Noong time na yon si Nathanael ay naguguluhan sa buhay niya. Sa kabila ng isa'y diretso, sa kabila ng pangako mo sa akin na kayo yung magliligtas sa amin, na kayo yung magliligtas sa amin, pero bakit hindi kita nararamdaman? Sa madaling salita, may pagdududa, may pagkalito sa stage ng buhay niya, doon sa isang yugto ng buhay niya. Pumunta siya sa ilalim ng igos para nga magnilay-nilay, magtanong sa Panginoon. Nagulat siya, nakita pala siya ng Jesus. Anong ibig sabihin nun? Lahat pala tayo ay nakikita ni Jesus. Walang natatago or nalilihim sa kanya. Aware tayo doon. So, kahit ano pa yung ginagawa natin, yung dinadasal natin, nakikita po lahat yan ni Jesus. Kasi, nabanggit to,
nakita na kita sa ilalim ng puno ng igos. Sa ilalim ng puno ng igos, pwede ka magpahayag ng sama ng loob, ng tanong sa Diyos. Alam niya yan. Yung akala natin hindi tayo naririnig, alam niya yan. And kilala niya tayo. Kahit bilang ng buhok natin, alam niya kung ilan. Ganun niya tayo kakilala, simula ulo hanggang paa. Alam niya ang lihim natin, alam niya ang mga kasalanan natin, kahit hindi natin ito pahayag sa kapwa natin. But, balik tayo doon sa ating topic, ang pagiging totoo ay magkakaroon ka ng anghel sa anyo ng tao. So, balik tayo doon sa pakikisama. Sa pagiging totoo sa pakikisama, ay importante. Bakit? Ang anghel po ay hindi pumapasok sa mga taong hindi totoo. Yung mga nagsusuot ng maskara diyan, yan. Yung maging totoo ka sa iyong damdamin. Ang mga tao, hindi tayo sasamahan yan kung hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Hindi natin sila magiging kaibigan kung hindi tayo marunong makisama. Yan yung pinag-usapan natin kahapon sa ating Happy Thoughts. So, sinabi nga ni Jesus, masdan ninyo ang tunay na Israelita. Oh. Walang pagkukunwari sa sarili. Alam ni Jesus yun. And that's the way kung paano tayo makaka-receive ng pagpapala, kung paano tayo magkakaroon ng anghel na pumapasok sa atin. Alam nyo po ba, ito trivia ulit, alam nyo po ba na ang anghel ay isang tagahatid ng message ng Diyos, or siya yung ginagamit niyang daan para ipahatid ang tulong niya? Ang anghel ang ginagamit ni Jesus para tayo ipagtanggol sa kapahamakan, para hindi tayo mapahamak. Alam nating lahat yan. And katulad nga sinabi ko, sa anyo ng isang tao. Bakit? Sinabi dun sa verse, sinabi ni Jesus kay natin, naniniwala ka ba sa akin dahil sinabi ko na nasa ilalim ka ng puno ng igos, na nakita ka sa ilalim ng puno ng igos? Mas higit pa dyan ang makikita mo. Sinabi niya, take note of this. Makikita ninyo na bukas ang langit at makikita ninyo ang anghel ay panik-panaog sa kinaroroonan ng Diyos. Ang anghel ay panik-panaog. So, anong ibig sabihin nun? Napakalapit lang pala sa atin ng Diyos kung may anghel tayo sa buhay natin. And reminder again, yung anghel na yan ay hindi papasok sa buhay natin kung hindi tayo magiging totoo sa pakikipagkapwa-tao. Tandaan ha, kung magsusud ka ng maskara para maging suit ka o maging kaaya-aya ka sa ibang tao, sorry, walang anghel na magpapanik-panahog para sa'yo. Pero kung magiging totoo ka, yan, sigurado ako may papasok sa anghel. In practical life, dumating din sa buhay ko to. Sa isang sitwasyon na, pagtatakbang ko ba ang kamalian ko, or sasabihin ko yung totoo, especially in business transaction. May mga ganyan tayo sa buhay, for sure makaka-relate kayo dito. Usually, pagka meron tayong mali, pinagtatakpan natin para hindi makita yung mali. Para magmukha tayong okay. Ang tawag natin sugar coating. Paglulubid ng buhangin yung iba. Nagsisinungaling, hindi pagiging totoo, para lang mailusot yung problema. And, end of the day, lalabas at lalabas pa rin yung problema. Tapos, may pagkakataon na, sige, maniwala sa hindi, basta sasabihin ko yung totoo. Alam nyo, mas nagiging powerful pag sinasabi mo yung totoo. In the beginning, sinabi mo na hindi mo kayang i-deliver kasi ito yung pwede natin maging problem. Kaysa doon sa magpa-promise ka, kaya mong i-deliver yung promise mo, pero pagdating ng actual date, hindi mo ma-deliver, mas mahirap yon. So, kung meron tayong pagkukulang, sabihin natin yung totoo, ito ako, ito ako, ito ako. Yung weakness natin, ayaw natin ipakita sa ibang tao. Kaya tayo lalong hindi nakikilala ng tao. Sabi ko nakaraang vlog, kung natuwa sa iyo ang isang tao dahil sa pagsuot ng maskara mo, hindi ikaw yung kinatuwa niya, yung maskara mo. Yung pagiging totoo mo, pag kinatuwaan ka talaga. Ikaw yun. So, yan yung tinatawag natin na mga tao na nakuha natin sa pagiging totoo. Yan yung mga anghel.
Yan yung mga totoong tao na papasok sa'yo para tulungan ka sa pagkakataon ng problema. Kilala nyo po ba yung anghel natin? O, trivia again. Diba, kilala nating anghel? Si San Gabriel, si San Rafael, yung nasa gym. Kilala ng lahat ng manginginom to. Yung may hawak na espada. Si San Miguel. Si San Miguel, may kanya-kanyang papel kasi yan eh. Si San Miguel daw ang warrior na anghel. May espadang hawak eh. Siya ang darating para ipagtanggol ka sa pagkakataon na kailangan mo ng tulong dahil mahina ka. Siya ang anghel na nagtagapagdala ng message ng Diyos. So, sino yan? Sa kaibigan natin. Yun yung mga kaibigan natin na pagka inaapi tayo, "Oy, huwag mo ginaganyan yung kaibigan ko, akin yan. Ako muna, bago yan." Sa mga gangster dyan, ganyan yan eh. Yan yung anghel na magko-correct sa'yo. Magbibigay ng message sa'yo, tol. Pangangaralan kita, huwag kang sasamaan loob. Diretso ako, totoo ako. Wala akong pakialam kung masaktan ka kasi para sa'yo yan. May naalala lang ako. Yan yung mga taong anghel sa anyo ni San Miguel. Ay wag tatanggol ka, pangangaralan ka. Pagdating ng gipit, sasabayan ka niya. Yan. Si San Gabriel naman, trivia lang ulit, medyo research ng konti. Siya daw yung anghel kapag ikaw ay nawawala. Siya yung magbibigay sa'yo ng parang compass, direction. Dito ka. Kaya pala may dala-dala siyang doon sa niya, di ba? Then si naman, San Rafael, kapag broke ka, yung broken ka, wasak ka, nasaktan ka, yan yung sasama sa'yo. Di ba may mga kaibigan tayong ganyan, na nagbibigay sa atin ng pagdamay, pagkaya ng problema? Sige kaibigan, iyak ka lang. Lahat ng mga anghel na yan, makikita natin sa kapwa natin kung makikipagkapwa tayo ng totoo. Ang Diyos ay nakikita tayo. Ang Diyos, wala tayong maililihi. Kaya kung gagawa tayo ng totoo, walang pagkukunwari, kita niya yan. At sasabihin niya sa'yo, ikaw, Benedict Molod, totoo ka. Makikita mo anghel na panik-panaog sa kaharian ko. Pag kailangan mo, papupuntahin ko sila. Pag kailangan ka mong sabihan, papupuntahan kita. Sasamahan kita. Sa pamamagitan ng mga anghel na to. Yan yung mga tao sa paligid natin. Yan yung mga kaibigan na nakukuha natin na sa pakikipagkapwa natin. Kaya maging totoo tayo sa pagiging kapwa, sa pakikipagkaibigan natin, sa pakikipagkapwa natin. Huwag gumamit ng peking pag-ibig. Huwag gumamit ng pag-ibig na business na meron lang kasing gusto kaya nakikisama sa'yo. Okay, tandaan, sa pagiging totoo, magkakaroon ka ng mga anghel sa anyo ng tao. Kaputats.